Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas tapat kung magmahal siya. Tuwirang totoo ang gawa niya, tapat kanino mang mga anak niya. Kung ang mga hanip ay niloob mabuhay, o tao, pag nilayan mo ito, ikaw pa kayang pinahalagahan niya at sinidla ng kaisipan, ang di niya bigyan ng kasiyahat, kagalakan. Masakit ba ang mga paa nyo? Takot bang ihakbang ito? Kung may pagtitiwala kasama mo, batid mong siya ang may kaloob ng bahaging buhay mo. Maging mga paa mo'y siya ang may kaloob para ito'y mapalakas at mapaliksi. Kaya't kung magtitiwala ka at di mo isiping masakit ang tuhod ko, masakit ang talampakan ko, masakit ang binti ko, masakit ang hita ko, masakit ang balakang ko, ang dami mong daing masakit ang ganito. Kapag Ama ang pinagtiwalaan mo at tuwirang hinahandog mo ang sarili mo, di mo namamalayan nawawala ang masakit mong ito sapagkat siyang naglilisan, nagpapalis o dili kaya'y napaparang na di mo nababatid, di mo namamalayan sapagkat siyang tunay na sa iyo'y nagpahiram ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ang mga masakit ay kaya niyang alisin, ang mga pinagdaraanan na para bagang hindi mo kakayanin, kaya niya ring ito'y maibsan. Ano nga baga ang hindi niya kaya? Kahit ano pang umalipin sa iyong anak niya, mas makapangyarihan siya at mas lubos ang kakayahan niya. Kaya't kung tapat ka, hindi mo ipananaig ang takot mo, kundi ipalalamang mo ang pagtitiwala mo sa Kanya. Sapagkat batid mong may magagawa siya tiwina. Alalaong baga, tigibin mo lamang ng totoong katapatan ng puso mo. Ipagpatuloy mo lamang ang pananalig at pananampalataya mo. Huwag manghihina ang pag-asa mong siya'y may magagawa. Huwag mong iaalis sa iyong diwa ang kanyang mga banal na salita. Huwag mong papatayin sa puso mo ang kanyang pagmamahal. At huwag kang madidimlan, yamang ang dilim ay naghahari sa iyo, tinutokso kang agawin. Sapagkat batid mo, ang Amang bumuhay sa iyo ay siyang may-ari ng liwanag. Kaya't kung siya ang nanamnamin mo at aasahan mo, ang nadidimlan mong kaisipan ay kanyang pagliliwanagin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Ang tao, kapag nagtungo sa dakong iyaon at sa palagay niya'y malayo, ang daing niya, ang hinaing niya, kalayo ng tinunguhan ko. Kahirap ng biyahe, matrapik pa ito. At pagkatapos pagpabalik na, Diyos ko, malayo pa ba? Ako'y nanlalambot na't nanghihina na sa layo ng aking pinanggalingan. Malayo at malapit sa taong hindi tapat ang pananalig, mayroong mararamdamang pagkainip at pagkabagot. Subalit, kung taglay mo ang Espiritu ng Ama, magpabalik-balik ka man maghapon at may gabi ba, hindi ka man makatulog ng malawak na oras, kapag ang Amang sumayo, matibay na katawan ay taglay mo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat ang kaligayahan at tunay na kagalakan, tanging sa Kanya lamang magmumulayaan. Ang kalakasan ay siyang may taglay, mabuting kalakasan, hindi masamang kalakasan. Hindi yaong malakas ang kapangyarihan mo sa dilim.
kundi ang malakas na kapangyarihan mo yaong sa liwanag. Kaya't kung ang sinasabi sa iyo malakas ang kapangyarihan mo, dilim naman, huwag mong ipagmalakit, ipagyabang. Subalit kung ang liwanag ang nasa sa iyo'y kalakasan, tandaan mo tao, kailan may hindi ka magugupo ng di tama. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, tumitig ka na lamang sa mga halaman kung nais mong may matutunan. At suriin mo, tinanim mo yaan, ikaw ba nagpapabunga? Pag sinagot ka ng sarili mo, tinanim ko nga, habang hindi nagbubunga, wala akong makitang bunga, ibig sabihin hindi ako nagpapabunga. Sabihin ko mang mamunga ka na, mamunga ka na, mamunga ka nga, wala namang nagbubunga. Sa makatwid may Diyos kang nagbibigay bunga. Gayon pala, kung ang pamumunga ng halaman ay batid mong ang ama mo ang siyang nagbibigay bunga, manalig kang magbubunga ka rin, anak niya. Hindi sa galit, sa hinanakit, pagdaramdam, hinagpis, galit, poot, inggit, selos, at hirap ng loob, kundi magbunga ka ng galak, kapayapaan, sigla, liwanag, pag-asa, at kalusugan ng pananalig at pananampalataya. Sa gayon, sisigla't lulusog din ang katawan mong sa iyo'y pahiram lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, sinong katauhan ng batid niya ang magaganap sa kanya sa maghapon? Sinong katauhan ng batid niya ang magaganap sa kanya sa buong magdamag? Sinong katauhan ng batid niyang bukas ay may regalo ang ama't sorpresa siya? Sinong may batid na may magbibigay sa kanya na hindi naman niya kaano-ano? Wala. Yaon ang pinatutupad at kaganapang napakahiwaga. Kaya't kung batid mo ang ama mo'y mahiwaga at ang ama mo'y dakila, manalig ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Patuloy kang sa kanya ay manambitan. Manalig ka. Ikaw na anak niyang nawawala na ng silbi ang isipan mo nang dahil sa mga dalahin sa problema. Hindi ka binuhay ng ama para punuin ka ng dalahin mo sa puso, dalahin mo sa isip, dalahin mo sa buhay. Binuhay ka ng ama para magpakilala siyang may magagawa siya sa iyo, kilalanin mo siya. Binuhay ka ng ama para may magparangal at magpuri sa kanya sa makatwid. Paano mo siyang pupurihit pararangalan kung lagi kang may sakit? Kaya't kung ikaw ay nagkasakit, manalig kang ikay gagaling upang siya'y mapasalamatan mo't maparangalan. Alalaumbaga, binuhay ka ng ama hindi para kay saktan, kundi kay para aliwin sa buhay. Sa gayon at pahintulat man niyang may nagaganap, hindi niya kalooban yan. Kaya't kung nahihirapan na sasaktan ng tao, hindi siyang may nasa, kundi tinanggap mo si demonyo para maghari siya sa'yo. Alisin mo sa isip mo ang masama at papasok ay mabuti. Damhin mo ang pagmamahal niya at mawawala ang di tama. Doon mabubuhay sa iyong marapat at pakikita niya sa iyo, Anak, akong tunay mong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang ama? Kapag ama ang nasa sayo, walang kuluntoy na ugat ka. Nasasabihin mong, sa pagod ko'y wala na akong magamit na isip. Kapag ama ang nasa sayo, ang isip mo'y siya'y gagamit. Siya ang gagamit at pagagamit ka lamang. Kaya't puyat ka man, maaari kang gamitin sa isip. Pagod ka man, maaaring gamitin ang iyong katawan. Kaya't di mo mararamdaman sapagkat siyang gagamit. Subalit paggamit ka kay Satanas, manlalambot ka pagdaka. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dahil buhay ang Ama, ang wika niya sa kawikaan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Pagkat ang mga yaoy putong mong ubod ganda, kwintas ng karangalan, sakdal dikit at walang kapara. Aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paakay, sila'y iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang halika tayo ay mag-abang, bilang katuway, daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin, at sila'y matutulad sa patay na ililibing. At ang sasamsamin ng lahat nilang kagamitan, bahay natin na pupuno ng malaking kayamanan. Halika't sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, palayo sa kanila. Kung minsan batid na ng taong kapahamakan ng mangyayari sa kanya sa mali niyang ginagawa, ngunit dahil sa pagmimithit, pagnanasa ng mga bagay o dili kaya ay ikasisiyan niyang panandalian lamang, hindi niya iniisip ang makahinat na ng buhay niya. Ang mahalaga, makuha niya ngayon kung anong gusto niya at bahala na bukas. Subalit ang taong may talino at karunungan mula sa Ama, lahat ng gagawin niya, susungin at sasabihin niya, pinagninilayan muna. Sapagkat batid niyang lahat ng kamalian niya ay may ganti ang Ama, at lahat ng kabutihan niya may gantimpala naman siya. Mga minamahal, noon, ngayon at kailanman ay hindi napaparam ang pangaral ng Ama. Noon, ngayon at kailan may hindi nawawala ang mga aral niya. Subalit noon, ngayon at kailanman ang mga totoo at nakikinig lamang siyang mapapabuti. Ngunit ang di marunong tumanggap, nalilis siya sa mabuti niyang adhika. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung nanamnamin lamang ang mga nakatala sa awit, maliwanag nang makapagdinilay ang tao. Ilan lamang sa bahagi itong mga babasahin sa inyo. Ang buong daigdig, lahat ay naroon, may arit si Yahweh, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig na kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ni Yahweh, sinong ang aahon? Sinong papayapang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapat sa pangako na binibitawan, ang Diyos na si Yahweh, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Katotohanan, aking mga minamahal, sino ngang lumapit sa Amang nasiphayo? Sino ang kumilala sa kanyang mga kautusan, pag-aaral sa mabuti at pagtanggap sa mabuti ang ginagawa? Na nasiphayo, na nabigo sa kanyang mga pangarap na mabuti. Lamang sa kabila ng pangarap mo, gamitan mo ng pagbabata. Sa kabila ng pagbabata mo, gamitan mo ng pananampalataya. Sa kabila ng pananampalataya mo, gamitin mo ang pag-angkin. Sa kabila ng pag-angkin mo,
gamitin mo ang pag-asa. Sa kabila ng pag-asa, gamitin mo ang magaganap ito. Sapagkat ang Ama mo ang magpapatupad sa lahat ng mabuting layon mo sa buhay. Unahin mo siya, kasunod mo siya, di ka iiwan kahit isang saglit. Siya'y nakagabay, pumapatnubay, kalinga niya'y walang maliw kailanman. Sapagkat ika'y anak niyang minamahal. Halina kayo mga mahal, tantoy ng tinuran ko. Magbulay-bulay kayo, limiin ang salita ko. Doon sa inyong isip, ikintal niyong tuwiran, manuot sa kalamnan, manuot sa kapuso-pusuan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag nagsusuri kayo, gamitin nyo ang pandamang mula sa Ama. Subalit kung ang pandamang pagkatao at kasama nyo'y dyablo, hindi nyo mararamdaman kung sino Diyos nyo. Sapagkat magtatalo't maglalaban sa isip nyo kung maniniwala tatanggap kayo. Ngunit kung kilala nyong totoo ang Ama, makikilala nyo ang mga aral niya, matatanggap nyo ang mga salita niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Pangkaraniwan sa mga naglalakbay, sasabihin nila, magpapahinga muna bago negosyo o harapin yung kanilang hanap buhay. Magre-rest muna ako, sapagkat napagod ako sa biyahe. Ngunit kapag ikay may misyon, walang puwang ang pahinga. Kailangan ipagpatuloy mo't sayang ang oras at segundo, sapagkat ang Ama hindi nagpapahinga kahit saglit sa buhay niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung taglay mo naman ang paghahari niya, isip at damdamin mo'y sa Kanya, at kung paano na paghaharian niya, lakas mo'y mula sa Kanya. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kung ang inuuna lamang ay ang Ama, kahit na nagbalik-balik kang sa eroplano ka sumakay, hindi ka magkakaroon parang inaalon. Kahit na sasakyan mo ay sa dagat na sasakyan, hindi ka parang naliliyot tutumba. Kahit na ang sasakyan mo ay nasa patag na daan, hindi ka parang antok na antok at liyong-liyo. Sapagkat ang Ama, siyang siglat, lakas mo. Lamang, kung nasa pagkatao'y maraming dahilan, kung pagkatao'y maraming katwiran, kaya't ang wikay ito, ang taong ayaw, maraming dahilan, ang taong gumusto, walang katwiran. Sapagkat ang taong walang dahilan at katwiran, Ama, nangingibabaw. Siya ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang lakas, at sigla ninuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kung malalim lang ang pananalig at pananampalataya nyo, kung halimbawa yung bukol nyo pinakatas, pinalabas ang nanat dugo na ang tumutulo dyan. Hanggang sa natapos yung mga kinatas na yan at pinalabas tapos na rin ang bukol mo. Totoo yan. Mapapatotohanan yan kapag nakarinig kayo ng patotoo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't may pinapaging dapat na kahit may salapi ay patibayin ang loob upang siyang ganang magpatotoo at maging dapat na magpatotoo. At kung minsan na may nakakalumbay, halos lumubog na sa utang, hanap pa rin ang ikagagaling, di naman masyahan, di naman gumagaling, di pa rin masumpungan ang tunay na magpapagaling. Buhay ba ang Ama? Kaya't magpuri, magpasalamat ang nakinabang
na pinatibay ang loob at ang kaisipan upang siya ang maging isang huwaran at pagtitibay na nakamtan, siyang kaloob ng amang patutuong sa kanyang katatagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Ang lahat ay may takda. Kaya't kung pananaligan ang takda mo at di katatakutan ng kamatayan, patuloy lalabanan, Ama, magpapakita ng kahiwagaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tayo nga po kayo, tayo. Kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ipalakpak ang kamay upang kayo'y sumigla. Purihin nyo sa isipan, amang sa inyo ay nagbibigay buhay. Bagamat sa palad nyo'y nararamdaman ang pagpintig ng ugat nyong natulingan. Nananalaytay sa buong katawan, utak at talampakan, do'y mararamdaman ninyo'y siya'y buhay. Sa katawan ninyo'y naghaharing tuwiran. Halina kayo mga minamahal, sigla ng puso nyo'y inyong maramdaman. Kaisipan nyo'y ganap maliwanagan upang mawawaan ninyo ang mga aral. Kayo'y matigib ng pag-asa, kaligayahan nyo'y mabubuhay tuwina. Halina kayo mga minamahal, magtanto, magbulay, maglimi. Halina kayo mga minamahal, igawad nyo sa Ama ang parangal. Pasasalamat nyo'y huwag kaliligtaan, palagi patuloy sa tinay siya'y parangalan. O, gising na po ba kayo? Upo, upo, upo. Aba, kahit nervous breakdown ng sakit mo, pag ikaw nakisunod-sunod pag di nawala yan. Ano nga anxiety tinatawag? Anxiety. Walang anxiety. Sa tao lang yan. Nervous breakdown. Sa tao lang yan. Wala naman sa Biblia niyan. Mayroon baga? Ang nasa Biblia, manalig ka sa Ama. Yun, nandoon yun. Subalit, yung mga sakit na yan, wala dyan yan. Pag-aaral tao, pagbibinyag, pagbibintang, pagtatala ng pangalan ng mga sakit. Ngunit sa Biblia, wala iyan. Kaya kung papaano nabigyan ng pangalan, pwede ring alisin sa pangalan yan. Buhay ba ang Ama? Pwede ring alisin sa katawan mo yan. Pwedeng-pwede. Manalig ka lamang. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang ang tao, pag mayroong konting kumislot-kislot, ano kaya ito? Baka may cancer na ako. Ay, ano kaya yun? Baka mataas ang presyon ko, kaya pala'y mababa, hindi mataas. Uminom ng kalamansi, nag-collapse. Nung binipi, flat down. Muntik ka na, kang mamatay. Bakit po? Kayo baba ng presyon mo, kala ko po kasi mataas, dati po kasi tumataas. Yun. Pinakita lang ng Ama, huwag kang manahan sa laging mataas, sapagkat maaring ang mataas ang presyon ay bumaba rin. Buhay ba ang Ama? Patotoo lamang ng Ama, walang pirmihan, walang mananahan, kundi ang kanyang kapangyarihan lamang. Kaya huwag kang magdunong-dunungat at maggamot-gamutan sa sarili mo. Dati kay mababa ang presyon ko, inom naman siya ng itlog. Inom siya ng
kamote, talbos ng ampalaya, nilantakan. Kasi mababa presyon ko eh. Umiinog ang mundo niya. Bata ka ganito, dati pag kumain ka ako ng ganon, uminom ka ako ng ganon, maayos na pakiramdam ko. Magaling ka palang maggamot sa sarili mo. Ayan, wika ng ama, sulong anak, pabipi ka nga. Nako, Eka, kahit taas-taas ng presyon mo, pasalamat ka, di ka pa natigmak. Salitang tao yon. Pasalamat ka, Eka, at hindi ka natuluyan. Salitang tao yan. Pasubali ko'y sadyang, kundi ka pa mamamatay, may paraan. Buhay ba nga ma? Iba't iba ang palagay ng tao, ngunit ang palagay ng amay isa lang eh. Ano ang palagay niya? Ang nais niya ay mapalagay kayong lahat sa kanyang kalooban. Buhay ba nga ma? Kaya kung ang kalooban niya ang inyong dadamhin at inyong makakamtan, mapapalagay ang inyong kaloobang litong-litong kaisipan, gulong-gulong kalooban at di batid ang nais kamtan. Buhay ba nga ma? Dahil buhay ang ama, sa tinay may magagawang mabuti siya. Yaon ang laging asahan, hindi yung masamang kaganapan, kundi ang mabuting magaganap. Sa makatwid, kung laging mabuting nasa isip mo, laging magandang iniisip mo, laging mabuti ang gusto mo, hindi kaya't bumuti rin ang buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Kaya sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Timoteo, ito ang babala niya tungkol sa mga maling aral. Gaya ng pamanhik ko sa iyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso, sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang iyon. Pagsabihan mo rin sila na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ito'y pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay pabukalin ang pag-ibig, buhat sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa mga walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging guro ng kautusan, gayong hindi nila naunawaan ang kanilang sinasabi, ni ang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. Ay alam nila, subalit hindi naman nila ito'y totoong magawa. Alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Alalahanin natin hindi ginawa ang kautusan para sa mabubuting tao, kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas. Mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina, at mga mamamatay tao. Ang kautusan ay ginawa rin ng dahil sa mahihilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sa sinumang sumasalungat sa wastong aral. Aral na naaayon sa mabuting balita. Ito'y galing sa dakila at mapagpalang Diyos at pinagkatiwala upang ipahayag. Buhay ba nga ma? Kung minsan mayroong mga nagsasalitang sa
sa sarili nilang kapakanan. Yung bagang ipinapalagay na para sa Diyos na tinatawag nila, subalit para naman yaon sa pangsariling adhikain lamang. Kaya naman kung gaano kadalas nilang magsabi na para bagang kay buti-buti, ngunit ang ginagawa nilang mabuting sinasabi, hindi naman totoo nilang naisa sa buhay. Kaya naman, sino baga ang mapaparusahan? Hindi bagat yung mga talusirang mga nilalang na nagkukunwaring nagpapakabuti, ngunit sa kalooban na may hindi mabuti ang taglay. Ang wika ng Ama, kailanman ay hindi makalulusot sa akin ang di dapat lumusot, ngunit lahat ng mabuti makararaan sa aking panuntunan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kung sariling kapakanan ang gagawin, kailan may hindi ka papatnubayan sa tagumpay mong kakamtan. Subalit kung nilalaan mo ito sa katotohanan at ang amang iyong pumapatnubay, mahirap man para sa iyo, tatamuhin ang tagumpay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Ibinigay ang mga aral hindi sa mga mabubuti na, kundi sa mga nalisya at sa mga tuntunin na hindi nakakaunawa. Kaya't ang Ama ay maliwanag na nagbibigay ng mga katotohanan. At nang bumaba ang anak, maliwanag na sinambit, iiwanan ng 99 at hahanapin ang nag-iisang naliligaw. Sapagkat sa isang naligaw na yaon at nawalay kapag naibalik ay may galak, samantalang ang 99 na inaasahan na at totoong tapat na nakikita, tiwala ng Ama. Kaya magalak kayo kung pinagtitiwalaan kayo. Ngunit gawin yung marapat ang pagtitiwalang yaan ay matupad ninyo sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naunawaan niyo po ba? Kahit na mabilis, dalas-dalas, sapagkat dyan po nakikita yung may pangunawa, kahit mabilis ang pangungusap, nakakaunawa ang puso niya. Kahit naman gaano kadalang kay lumanay, kung walang pangunawa at walang pandama, hindi niya maunawaan ang banal na aral. Kaya, mabilis, malumanay, mahina, marahan, pantay lamang sa taong may pandama. Buhay ba ang Ama? Parehas lamang sa taong may pangunawa. Subalit, malumanay man, mahinahon man, marahan man, kung walang pangunawa, kung walang pandama, ito'y bali, wala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan, manuot hanggang kaloob-looban ng laman, maramdaman yung Amay, buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Marami ang nagpapalagay na kapag naglingkod kay, sapat na. Aba? Hindi. Ang paglilingkod na hindi bukal ay hindi sapat. Ang paglilingkod na walang pagmamahal ay hindi sapat. Sapagkat aanhin mo yung paglilingkod na walang pagmamahal. Walang pinagkaiba ka sa tindera. Napakasuplada mo. Sapagkat gusto mo'y mabilhan ka lamang. Eh hindi naman lahat ng namimili ay katulad mo suplada. Kaya kapag suplada ka at ang namimili ay mabait, hindi ka bibilhan. Buhay ba ang Ama? Maliban na nga lamang, yung tinda mo ay wala nang mabilhan pa siya. Ngunit kung may mabibilhan, kahit pagkalayo-layo, iiwanan ka. Kaya kung ang tinda mo isda, mabibilasa. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang ibig kong ituran? Yaon ang ugaling tao. Subalit ang Ama, pagkabuti-buti niya, suplada ka, mabait ka, mabuti ka, masama ka, parehas lang siya. Pantay lamang ang pakikitungo niya at pakikiharap sa mga anak niya, sapagkat ang nais niya,
sa mabutit masama, madama nila pagmamahal niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat di siya nagnanasang kumita, kundi ang layon at nasa niya, ang mga anak niya, ang makinabang at di siya. Sapagkat lahat ng pakinabang na mabuti sa kanya, kaya't ang sino mang sa kanya'y tumanggap, may pakinabang silang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Nang dahil sa pag-ibig, marami ang namatay. Sa hinagpis ng buhay, luhaan mga matang taglay. Subalit ang totoong pag-ibig na Ama ang nagbigay. Walang maghihinagpis, walang luluha. Nang dahil sa pag-ibig, Ama ay nariyan, naroon narito kahit saan. Nang dahil mahal niya lahat ng nilalang, patuloy niyang sa tahay binibigay. Nang dahil sa pag-ibig, Ama'y nagbibigay ng lahat ng marahat, sa tao ay tumpa. Kaya't kung lahat sa Kanya'y makakadama, walang magiging masamang anak siya. Nang dahil sa pag-ibig, Ama ay nagbigay ng marapat at matuwid sa Kanyang mga anak. Kung lahat ay sa Kanya'y tatanggapin na, walang mawawala sa Kanya. Yan ang pag-ibig na tapat, wagas malinis at totoo. Pag-ibig ng Ama sa lahat. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwirang, malubos ang sa inyo'y liwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lahat ba ng dakong tinutunguhan na pinagaganda ay para sa kabanalan o para sa pagkita? It means na hindi pala misyon, kundi intensyon. Buhay ba ang Ama? Kapag misyon, sacrifice, sakripisyo, hindi pera. So, umakyat ka sa pagkataas-taas, pinilit mong makakyat at pagkasabi sa'yo, pag nakaakyat ka doon, gagaling ka. Paano kang gagaling kung di ka naman nagbago pagbaba mo? At yun pa rin ang ugali mo. Ang dapat mong gawin ay magbago ka kahit di ka umakyat sa pagkataas-taas na yaan. Inilahod mo tuhod mo, pagdating mo sa babae, kamo. Hindi daan ang kaligtasan, daan ang hirap ng katawan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung tapat ang pananampalataya mo, maaring maganap ito. Subalit kung kaya ka lamang umaakyat doon ay may gusto ka, ngunit ang Ama'y di mo gusto, at di mo siya nakikita, nakikilala, di mo matanggap sa puso mo, hindi totoo. Kaya,
ang pinakamahalaga, tanggapin siya sa puso ng bawat isa at manahan siya sa pag-ibig ng Ama. At doon, maabot mo ang kataas-taasan niyang kadakilaan. At doon, maabot mo ang kanyang kataas-taasang luklukan. Sapagkat siyang nagbibigay ng liwanag upang maunawaan mo ang katotohanan. Mga minamahal, kaya nga't sa ibang dako kumisan ay pinatutungo si Apo Kunching upang doon ay pagnilayan at bulayin ang gawa ng nilalang. Anong napala ng tao sa mga tinutunguhang dako? Beautiful spot. Naalala ba ang nagpapaganda ng daigdig? Nandyan na yan, isinaayos lang ng tao. Kaya't ang paliwanag ay kailangan ng pera. Pera, pera, pera. Pagkagara-gara man ng tahanan, nasasabihi templo ng Ama. Hindi yun ang templo niya. Ang templo niya ay ang katawan nyo. Sapagkat hindi siya nananasa sa lahat ng magarang tahanan. Nananahan ang espiritu niya sa katawan ng tao. Kaya't ang dapat maging mainam at maganda sa pananaw niya, yaong katawang kaloob-looban nyo. Doon, mararamdaman mo ang pag-aari niya. Makikilala mo ang katapatan niya. Tao, hindi lahat ng sinasabi ng tao at kapwa-tao ay pinaniniwalaan. Subalit paniwalaan mo ang katotohanan at Ama, ay tanggapin mo. Mabuti magaganap sa buhay mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit kung ang layon mo'y makarating doon at makita mo kung ano ang lugar na iyon, kung ano ang dakong iyon, at makita mo, kaiba naman sa mata mo, manapay gayon ang sabihin mo. Subalit yung sasabihin mo, ako'y magsasakripisyong umakyat ako sa 100 hakbang, 100 hagdanan. Pagbaba mo'y nagmura ka, hilahod mo na ipaa mo, di pa nawala sakit mo. Ang nais ng Ama, anak, magpakababa ka sa akin at tanggapin mo ako sa buhay mo bilang Diyos mo, tapat sa iyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang pinagkaiba sa panahon ni Moises. Tinawagan, nakipagtipan sa bundok ng Sinai. Iginuhit, itinala ng Ama sa bato na tinapyas ang mga salita niya. Ano ang nangyari sa mga iniwanan? Ganyan lamang ang tao. Inakay ka sa matwid. Pag wala na yung nag-akay sa'yo, makikita yung totoo at hindi. Kahit umalis ang taga-akay mo at nag-akay sa'yo sa kabutihan at wala siya at hindi mo nakikita kung mabuti ng puso mo, mabuti pa rin ang gagawin mo. Kaya't hambing sa nakakulong, pag wala ang gwardya, gulo na. Subalit, pag nandun ang bantay, tahimik na sila. Yan ang pananalig at pananampalatayang hindi totoo. Nakikita mo at hindi ang Ama mo, dahil batid mong buhay siya sa iyo, kilalanin mo salita niya, tanggapin mo sa buhay, ipakikita niya, may magagawa siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag, ang may pandamay makadama, ang buhayang pananampalataya, lumigaya sa tuwina. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag na tinuran. Kung magkasalang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon,
Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Gayon ang kapangyarihan ng Ama. Sa pagtitiwala mo't malalim na pananalig mo, anumang sabihin mo'y ipatutupad niya, anuman ang naisin mo'y ibibigay niya dahil sa katapatan mo sa pagtitiwala mong anak niya. Sa makatwid, ang nais ng Ama'y mabuhay ang katapatan ng pananalig at pananampalataya nyo, upang mabuhay sa inyo ang kanyang salita at makita niyong salita niya'y walang pagkabula. Magpatawad at patatawarin kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat, totoo, marapat, at dapat ang gawa niya. Kaya't kung ikay anak niyang sa kanya'y tumanggap, isip mo'y nababago, puso mo'y naiiba. Kaya't ang di makaunawa sa'yo, palagay ay baliw ka. Sumay niyong kapayapaan, pagharian kayo. Masaya ba kayo? Buhay ba kayo? Maligaya ba kayo? Malakas ba kayo? Anak kayo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Oh, nang di masayang ang pagparito mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, nang manalig ka pang ganap. Oh, nang gumaling ka na. Oh, nang makalaya ka na. Ba, shooter silang lahat. Buhay ba ang Ama? Oh, nang magtagumpay na kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Oh, gumaling ka na. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. O, kamtin mo na tagumpay. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may aba, di pala nag-ending. Alam kong may magagawa, di rin mag-ending ang galak mo. Ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari
sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mahal, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi maaaring bilang Apo Kunching ang magpatotoo sa mga nagaganap, ang magpatotoo sa mga naganap. Kaya't daratal din ang takda yung araw na yaon. Ay, marinig mo istorya kapag ginusto ng Ama, para lumakas naman ang loob mo, mas malala pa sa iyo ngayon kay kinis at walang peklat. Buhay ba ang Ama? Para naman marinig mo na mas malala pa sa iyo. Pero inopera ang suso, 2 suso na wala, pero hindi inopera, pati kilikili. Pero salamat sa Ama, purihin. Nadurog ang bukol, nawala ang bukol, bahala na ang Ama, siyang magpahayag, magpatuto sa nararapat niyang patupad kung kailan niyaon. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan, mga mahal. Ang misyon ay misyon. Ang edukasyon ay edukasyon. Ang bokasyon ay bokasyon. Ngunit kailangan ang misyon ay pagpatuloy, ang edukasyon ay pagpatuloy, ang bokasyon ay pagpatuloy. Subalit, tandaan, sa 3 yaon, kailangan ng Ama pa rin ang taglay ng sinuman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nakakatuwa ang misyon. Sa bawat misyon ay sadyang maraming kaganapan na
masasabi mong buhay ang Diyos, masasabi mong magandang experience, magandang kaganapan. Ngunit ang wika nga, kailan ka ba sinuong ng Ama para tumupad sa Kanya na pinabayaan ka at pababayaan ka? Kailanman ay hindi. Siyang taglay mo, siyang nagsubo sa'yo, siyang kasama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tunay wagas tapat ang pagmamahal niya. Nakakatawa po. Nakakatuwa. Sa aming tinulugan kagabi ay, ang sabi nila ay, may black lady. Hindi white lady, black lady. Ganun ba ka ako? Kami naman ay nakakatuwa. Ang bahay po hanggang 3rd floor. Pang 4th floor yung pinaka-rooftop. Eto na. Tapos na mission namin, tapos na vigil dun sa isa. Sabi nung nagdala sa amin, Apo, doon na po kayo matulog kasi maluwang po yung bahay. Kahit dito lang tayo. Sabi ko naman po, hindi po, doon po talaga nakahanda na. Saan ba yun? Malapit lamang po. Alam nyo naman po, kala ko'y probinsya lang, ang salitang malapit lang. Pati pala sa Manila. Malapit lang po. Malapit lang? Nasa po? Hindi lang tayo nakarating. Malapit pala. Buhay ang Ama. Syempre po, malapit lang. Hindi na dinalay sa sakyan namin, ano? Iniwanan na doon. Kung malapit pala na yon, pag pinagsama mo, mula dito hanggang bahay pare, baka hindi lang. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila. Mantakin mong maghapon ka ng bumiyahe. Hanggang alas 12, alauna pa mag-aalauna, mulat pa mata mo. Pagkatapos pa, hakbangin ka pa ng ganon. Sabi ko, habang nakikipagliga ako sa espiritu, hindi ako kumikibo. Bait mo naman ang Ma. Pinapagod mo ba kami? Anak, pagod ka na ba? Hindi po. Huwag ka magreklamo, anak. Ay, hindi na po. Pagdating po doon sa bahay, minamasdan ko po yung mga kasama ko. Wari bagay alingas-ngas, black lady. Sabi, dito na lang po kami lahat. Ay, hindi po. Doon po kayo, Eka. Kasi po, Eka, talaga inanda namin yung doon kayo. Dito ka, Eka, Apo. Dito ka, Eka. Yung po, Eka, mga lalaki, dito po. Ay, hindi po. Sama-sama na lang po kami. Sama-sama. Purihin ang Ama. Sige. Baba. Manahog. Hanggang 3rd floor. Baba. Ay, parang presko dito. Ay, para pong presko doon. Ay, para pong presko. Sa madaling salita, natapos ang usapan sa 3rd floor. Doon kami. Aba, syempre anak, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama niyo ako. Sabi niya, dito na lang po para, kunwari dahilan, malapit po sa CR. Diyo po pala sa babae, gaganyan pa. Naku, takot silang lahat pumunta na CR. Lalakad mahaba. Eto na po. Yung pong binigay na electric pa sa amin, pag umikot yung isa, umikot. Sabi ni kapatid Apele, Apo, di ka ba makakatulog? Nakakatulog na ka ako. Kung nagigising ako sa... sige po, steady ko na lang. Hindi ka ako, kinakabit ko na yung headset ko at pakikinggan ko yung mensahe ng matigil ka ako. Yung nayan ka ako. Steady na po. Di ko na nalaman. Nakakatulog na ako sa madaling salita. Mahimbing. Nagising po ako ay 4:43. 48. Tiningnan ko yung oras ko sa cellphone. Aba, kasarap ka ako ng tulog nila. Katabi ko si Berhel, si Jay nandito, yung tatlo magkakatabi. Si Arlene, si kapatid na Dory, at si kapatid na Peli. Yung mag-asawa doon sa baba. Sabi ko, aba, kasarap ng tulog nila. Sabi ni kapatid, ay ako po hindi nakakatulog Ako po namamahay. Hindi, makakatulog ka't may mission tayo bukas. Hindi ka makakatulog bukas. Ngayon matulog ka kako. Eto na po, sabi niya. Kala ako pigising. Pagkatapos kong nag-CR, manalangin,
Umuulan ba? Umuulan ba? Sabi, hindi, kako, hindi. Ba, sinagot ko na, kako, inulit pa. Umuulan ba, umuulan. Tulog naman kako, tulog. Umuulan ba? Sabi, hindi, kaliwanag. Umuulan ba? Hindi, kako, hindi. Sabi, naglililis pa. Umuulan ba? Umuulan. Hindi, kako, hindi. Sabi ko, tinignan ko, ba't tulog pala kako sinasagot ko? Ade, sabi ko, Panginoon, dadasal na po ako para sa alas 6. Ako po kako'y patulugin mo. Sa madaling salita po, nakatulog na naman ako. Nagising ako magse-7. Aba, nananaginip na naman baka ako Sabi niya, Mami, umuulan ba ka? Mami, umuulan ba? Hindi ka ako, hindi umuulan. Ay, nagulat pa, biglang bangon. Ay, si Apo pala eka. Kala ko po eka'y nasa bahay ako. Kala ko baka ako hindi ka makakatulog. Nasaan ka ako'y black lady. Usap-usapan na. Oh, may naramdaman ba kayo? Wala. Kasarap kaya ng tulog ko. Katakot na lang niya, sabi ko naman po. Po, kinakalabiteka yung pa ako Sabi niya, inaantok na. Sabi niya, ba't mo sinipa? Diyos ko, tama ko. Alam niyo po ba? Sa buhay mo bilang tao, ba't kinuwento ano? Ano nga ba yung mga lumalabas na yan sa mundo? Kaya bang pumatay ng mga yan? Walang nakakapatay dyan. Sapagkat hindi sila makakagalaw sa iyong para sakaling ka. Wala silang puwersa. Alin nakakamatay? Ano po nakakamatay? Yun, ang totoo nun. Ang takot ang nakamamatay. Sabi niya, sinakal ako. Paano kang hindi? Kaya pala, nasasakal ka na sa takot mo, sa nervyos mo, hindi ka na makahinga. Sinakal ako. Paano makakasakal yon? Alam niyo po, lahat ng mga yan, espiritu lang. Espiritu sa espiritu. Mas malakas ang espiritu ng Diyos mo. Ba't patatalo ka sa masamang espiritu? Kalabanin ang mabuti at ang masama ay matalo. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, kaya't kung lahat lamang ng tao pananaigin ang dakilang Ama sa isip at damdamin, walang matatalo ng guni-guni. Mga guni-guni na nakamamatay, nakapagpapahina, nakapagpapalambot. Ano ba kung masamang espiritu siya? Mas malakas pa ba siya sa Diyos mo? Ipanaig mo siya at siya ang mananalo, hindi ang masamang umaalipin sa iyo. Yun lamang ang nais ipabatid sa inyo. Panaigin ang mabuti at mamamatay ang masama. Pagarian kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pagtitiwala, pananalig, pananampalatayang tapat. Sa gayon, anuman ang hilingin ninyo sa Ama, ay pagkakaloob niya sa inyo. Sa matibay na pagtitiwala nyo, tulad ng sinabi kong magiging isang butil man lamang ng mustasa ang pananampalataya mo, kahit sabihin mo sa puno ng, anong punong yaon? Kaya mong itanim sa? Ibig sabihin ang malalim na karagatan. Kapag gayon kalalim ang pananalig mo at malawak na karagatan, gayon kalawak ang pangunawa mo sa Ama, anong di makakamtan mo? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? May tatanong po ba kayo? Wala kayong itatanong. May nakamtan po ba kayo? Salamat naman. Masaya po ba kayo? Salamat naman. Mabait po kayo? Salamat naman. Kung magkagayon, umuwi na po tayo. May mission po kami Mission na naman. Mission accomplished. Kaya,